A very blessed morning to each and every one of us. Okay, right now I would like to share, okay, yung aking devotion this morning. Kaya po ako nilid na mag-vlog ngayong pagkaaga-agang oras na ganito ay sapagkat napaka-importante po nitong devotion ko kanina. Ang headings po nito, ang heading po niya ay The Man of Lawlessness. Okay, ito yung man of distraction. Ito ngayon yung napapanahon na mensahe o napapanahon na verse or chapter or verse. Alam niyo kung bakit? Dahil nga po doon sa Dayanuka. Okay, ano po bang stand natin kay Yanuka? Dapat neutral po muna tayo. Hindi po natin pwedeng sabihin, oy siya yon. At hindi rin natin pwedeng sabihin na hindi siya yon. Gumitna muna po tayo. Sa madaling salita, nag-oobserba po tayo. Okay? Now, concerning the coming of our Lord Jesus Christ and our being gathered together to Him, ito po yung rapture, we ask you, brothers, not to be quickly shaken in mind or alarmed either by a spirit or a spoken word or a letter seeming to be from us, to the effect that the day of the Lord has come. Ibig sabihin, huwag tayo agad masya-shake kasi ngayon ang daming balita. Uy, ang Yanuka, ang Antikristo, ang false prophet, ang daming ganito, ganyan. Uy, ang third temple, uy, ang ganyan. Ang sabi ko nga po, mabuhay po tayo na nabubuhay sa biyaya ng Panginoong Jesucristo. Hindi po yung nakapokus tayo sa mga end times na ganyan. Kasi sa ayaw at sa gusto natin, darating po yung end times. Pero, ito pong isang ito napaka-importante kasi devotion ko po ito kanina kaya kailangan ko po itong i-share sa inyo. Ano po? Sabi pa rito, let no one deceive you in any way, for the day will not come unless the rebellion comes first. And the man of lawlessness is revealed, the son of destruction, who opposes and exalts himself against every so-called God or object of worship, so that he takes the seat in the temple of God, proclaiming himself to be God. Yan po. So, kung talagang keen observer po kayo, wala pong ibang kandidato ngayon na pwedeng maging antikristo o pwedeng maging false prophet or whatsoever maliban doon sa Dayanuka, si Rab, Shlomo, Yehuda. Okay. Pero, ang sabi ko po, maging neutral tayo. Okay. Pero, kung talagang gagamitin po ninyo yung inyong isipan at galing na rin po sa Biblia, wala po talaga tayong iba makikitang kandidato maliban sa kanya. Okay? Kasi ang Antichrist po, in the first 3.5 years, kagigiliwan siya ng tao, maamo ang mukha, ganito, ganyan. And then after 3.5 years, marireveal siya pala yung Antichrist. Ayan po yung example yun nandiyan po sa litrato. Hindi ko po sinasabing si Yanuka. Okay? Pero, hindi rin po malayo ang possibility na pwedeng siya po o pwedeng iba pa. So, neutral po muna tayo. Pero, ito pong sasabihin ko, uulit-ulitin ko po para silang plaka, wala pong ibang kandidato ngayon maliban sa kanya. Okay? Pero hindi ko po siya pinapangalanan. Okay? So, yan pong litratong yan, example lang po yan. Okay? Hindi ko po sinasabing siya. Okay? Pero hindi ko rin po sasabihin na hindi siya. Nag-o-observe lang po ako. Sana lahat po tayo ganon. Okay. Sabi pa po dito, may reminder, do you not remember that when I was still with you, si Pablo yan, I told you these things, and you know what is restraining him now, so that he may be revealed in his time. For the mystery of lawlessness is already at work. Only he who now restrains it will do so until he is out of the way. Ayun. Talagang darating po ang panahon na marireveal po ang Antikristo. Marireveal po siya. Kasi meron daw pong humihinder o parang merong humaharang sa kanya as of the moment. Mainit ang panahon po dito kaya nagpapaypay po ko. So ito po talaga ang sinasabi po nating sa umaga pong ito na nakita ko po talagang dapat po nating tutukan. Huwag tayong pakakampante.
Okay, pero wag din po tayong paka-stress. Maging neutral po tayo, maski po sa ating reaksyon. Hindi ko pwedeng sabihin na hindi ko dapat pansinin kasi ito po ang devotion ko kaninang umaga na nagbasa po ako ng Bible. So, ayan po siya. Ngayon, ano pong mangyayari dito? Ito pong maganda. And then, the lawless one will be revealed. Ito na po pagdating nung Antikristo, kung sino man siya. Okay, and then the lawless one will be revealed, whom the Lord Jesus will kill with the breath of His mouth and bring to nothing by the appearance of His coming. Okay. So, hihipan lang siya ng Panginoong Jesus. Ganito, oh. And then, mamamatay na ang Antikristo. Kung sino man yan, ha? Wala tayong pinapangalanan. Ito pa nakalagay. The coming of the lawless one is by the activity of Satan, with all power and false signs and wonders, and with all wicked deception for those who are perishing, because they refuse to love the truth and so be saved. Okay. Alam po ninyo ang mga present Jews o ang mga present na mga Hudyo ay talagang eager na eager o talagang atat na atat pong magkaroon sila ng Messiah. Alam niyo kung bakit? Sapagkat nireject nila ang totoo at ang kanilang true Jewish Messiah na dumating na po sa mundo 2,000 years ago. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo, the Lord Jesus Christ Himself. Nireject po nila si Jesus. So ngayon, atat na atat sila na magkaroon ng ibang Messiah. So kahit sino man ang tumayo ngayon dyan, I am Messiah, tatanggapin po nila ito without a doubt because gustong-gusto po nilang magkaroon ng Messiah. And the main reason, they reject their true Messiah. They reject their true Jewish Messiah, the Lord Jesus Christ alone. Wala nang iba. Okay. Pero, ang bait ni Jesus, pag ang Israel po during that time ay mapapalibutan na ng kaaway, darating ang Jewish Messiah. I mean, the true Jewish Messiah, si Jesus. Maski binabastos nila si Jesus ngayon, alam niyo yung Talmud na yan, maraming paglapastangan sa Panginoong Jesucristo sa aklat na yan. So, nakakagalit ng puso, nilalapastangan nila ang Panginoon ko. Ang nagligtas sa akin, ang nagligtas sa atin, ang Panginoon natin na minamahal, binabastos sa Talmud na aklat na yan. So, pero, pinagpre-pray ko mismo si Rab Shlomo Yehuda na tanggapin niya si Jesus as his personal Lord and Savior. Maliban kay Jesus, wala nang ibang kaligtasan. Even him, kailangan niya maligtas. Dahil tao lang siya. Si Jesus, Diyos. Na hindi karapat-dapat na ikumpara siya kay Jesus. Not a single bit. No? Hindi pwede. So, ito po. Tignan po natin yan. Okay? Ulitin ko po. The coming of the lawless one is by the activity of Satan, with all power and false signs and wonders. Kaya maraming madideceive. And with all wicked deception for those who are perishing, kinig kayo, because they refuse to love the truth and so be saved. Pag nirefuse mo si Jesus Christ, hindi ka maliligtas. Pag pinanghawakan mo ang religion mo, pag pinanghawakan mo ang tradition mo, hindi ka maliligtas. Pag pinanghawakan mo ang good works mo, hindi ka maliligtas. Tandaan yan. Therefore, God sends them a strong delusion. May delusion, no? So that they may believe what is false, in order that all may be condemned who did not believe the truth, but had pleasure in unrighteousness. So pag hindi ka naniniwala kay Jesus, you are unrighteous. Hindi ka ligtas, hindi ka saved. Pero pag na kay Jesus ka na, bonggang-bongga, you are saved. Again, kung hindi ka pa nakasubscribe dito, please mag-subscribe ka na, no? At i-click mo na yung notification bell para bongga ang umaga natin, pinag-uusapan natin si Jesus at ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Again, itong Yanuka report na ito ay tutukan pa rin po natin. Hindi po ako madalas sa Yanuka, no? Pero pag nakakita po talaga ako ng mga activity na talagang parang tumutumbok na roon sa mga sinasabi ng Bible, magblog po ako tungkol sa Dayanuka. Okay? So again, maraming pong salamat sa umaga pong ito. Lagi nating iisipin, mahal na mahal tayo ni Jesus at hindi niya tayo pababayaan kailanman. And as always, Jesus loves us all.